Kamakailan ay naglabas ng position paper ang Theological Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches kung saan tinalakay nito ang mga kumalat na katuruan katulad ng masama daw si Yahweh o ang Diyos ng lumang tipan. Subalit may mga natatabangan sa position paper. Bakit daw hindi tinawag na heretic ang mga nagtuturo nito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. At kasama po natin ngayon si Dr. Aldrin Peñamora, ang Executive Director ng PCEC Theological Commission at ang Executive Director ng Asia Evangelical Alliance Theological Commission. At kasama po natin si Dr. Jason Halig, member ng PCEC Theological Commission at Senior Pastor ng Puno Filipino Evangelical Methodist Church. Gusto mo na nating hingi lang inyo pong reaksyon kasi maraming mga feeling nila na kumbaga matabang o mababaw daw, hindi hard-hitting yung naging position paper ng PCEC tungkol nga sa issue na ito na yung si Yahweh daw ay evil at iba pa. Doon muna tayo sa inyo pong naging reaksyon doon sa mga negative na mga comments tungkol po sa position paper ng PCEC. Siyempre, nung ako personally, when nakita ko, nabasa yung mga komento na gano'n nga daw, mababaw, hindi binigyan ng tamang conclusion na kailangan hard-hitting, as you said. Well, of course, I understand yung kanilang view dahil meron din tayong need for yung bang parang finality, gusto natin closure agad. At alam naman natin yung issue ay mabigat din, kaya maraming may gusto, dapat very hard din yung conclusion. But we were of course, mamaya siguro masasabi na we were moving from another direction na hindi lang naman yung conclusion agad na yon ang nasa isip namin, but we're in this process of paano natin mabibigyan ito ng tamang conclusion base doon sa proseso na aming ginagawa, para pag-examine ng doctrine at ganun din pakikipanayam sa mga nauukulan. So it was syempre in a way parang matindi rin ang dating sa akin, parang wow, masyadong heavy din yung parang batikos sa amin sa Theological Commission, Yeah. This is a very important issue, and very delicate kasi this is not just involving a person outside the church, Madali sana kung medyo labas na ng ating simbahan at hindi natin kapatid sa Panginoon. And it's very easy for us to really label somebody as heretic, At isa po yan sa mga aming pinag-usapan, isa po yan sa aming mga pinagdiskusyonan na paano ba natin i-approach ang bagay na ito, and but we have to approach it first and foremost bilang mga Kristiyano, bilang kapatid sa Panginoon. We are not doing an apologetic here. Actually, this is more of a polemic situation, We are trying to discuss a problem or an issue not from the outside, but from the inside. Kaya yung brotherly approach ay talaga pong binigyan namin ng pansin.
So following the biblical principles of correcting a brother, then we had to reach out first and foremost sa concern, no? At yan po ay ginawa ng PCEC na bago kami mag-come up to a position paper, that we will first discuss the matter with the very person concerned. Kasi nakarating sa amin yung issue, and being professional naman, ayaw naman naming bigyan agad ng paghusga at sabihin agad na heretic. And so we tried our very best to reach out, and praise God dahil ang iba sa aming mga kasamahan ay nabigyan ng pagkakataon to dialogue with him. At doon nga namin napag-alaman na he was actually doing some honest inquiry or theological inquiry into the issue that he was trying to address. Nga lang parang napamadali, no, na kung saan ay naituro niya agad on the internet at naipangharal niya, kaya medyo naging sensational siya kasi ang conclusion niya medyo lihis doon sa traditional and evangelical position regarding yung issues na tinatalakay po natin ngayon. Pero hindi namin inaalis ang dahilan na maaaring ginawa niya nga talaga ito na very honest naman. Kaya binibigyan namin siya ng pagkakataon na maayos, maaari namin siyang matulungan, if there are things that he needed help in terms of Bible and theology, kasi hindi naman natin, alam naman natin na ang person concerned is not, a theologian himself. Kaya kailangan niya talaga ng tulong. And that's one of the responsibility that we have as sa Theology Commission, to help pastor, have a more theological sound when it comes to mga issues na medyo nahihirapan sila. Kaya we address it, as a brother sa kanya. Kaya kami talagang nagdalawang isip na maging radikal sa aming posisyon. Ginawa namin na sana ay maituwid pa ito. Actually, the paper or position paper is more of a reaching out din sa kanya. Nakita ko nga, nakatagay pastoral, yes, pastoral note sa dulo. Yeah, there is a pastoral note towards the conclusion, and that was not only to the people, in general, but actually that's also for him, na i-reach out namin siya as, as a brother na maaaring nagkamali at ngayon maaari naman niyang i-correct ang mga pagkakamali niya. Kumbaga, ang Theo Commission ay, una, hindi to inquisition. No. Pangalawa, ang Theo Commission ay nagpapakita ng halimbawa kung paano din magre-resolve ng mga theological issues ang mga denomination at ang mga churches. Na ganito ang ating gagawin para mas makita ang pagmamahal natin magkakapatid at the same time ay paninindigan sa katotohanan. Yeah, tamang yun, Pastor Eric, dahil alam naman natin na napakadali kasing maghusga at nangyayari yan lagi sa mga churches, parang nagiging sanhi din ito ng mga lumalala yung conflict. So when nung nalaman namin na ganito yung issue at kilala naman namin yung mga people involved. At hindi isang tao to, may iba pang mga nagtuturo nito. Oo, tama. So we really tried our best at yun nga, nasabi ni Doc Jason, we praise God na nagkaroon din ng dialogo sa mga people concerned at iba rin yung nakakausap mo sila dahil nagkakaroon ka ng mas malawak na pagtingin din hindi lamang ito basta doktrina, but there are people na malalaman mo saan ba sila nang gagaling. But it will help pag nakausap mo rin at alam mo yung intention, and we believe yung intention ay napakahalaga. Nasabi ni Doc Jason na may honest inquiry na pananaw yung tao na involved. Kumbaga magkakaroon ka rin ng puso dito dahil alam naman natin we are people, we also want to treat our he is a brother in Christ. Ang tagal natin siyang nakasama.
Ang more than 40 years na siya'y nagtuturo, maraming na-bless sa kanya. At sa biglang ito, maybe if I will just, hindi naman direct quote, but ang dating parang after many years na nagtuturo siya, nagkamali ng kaunti ng sabi nga honest theological inquiry, agad parang namabatak siya. Talagang sa pananaw niya ay masakit din itong pangyayari na ito. So we are also trying to reach out in a more gracious manner. Dahil sabi nga niya, he's in the process, in the middle of really sorting out this very thorny and difficult issues na nire-raise niya. Mhm. Pastor, but kinakailangang na gumawa talaga ng position paper kasi naging public na, di po ba? Yeah, we had to, and but of course, but before we have to come up with a position paper, kinakailangan malaman muna namin yung mga issues and the people concerned. Kaya nga kami ay nagpatawag ng mga meetings with people concerned, hindi lamang yung taong na pinakasentro mismo ng issue, kundi even yung mga tao that were questioning and having issue also, with the problem na raise, ay pinatawag din namin at nagkaroon din kami ng dialogo at nakipag-usap sa kanila. And we also warned everybody na let us be very careful on labeling people na heretiko, no? Kasi what may be heretic today can be a hero tomorrow, no? You have to understand that in the history of the church, no, marami na tayong dineclare na heretiko. Pero in the future, na-reverse naman, just like Martin Luther was pronounced heretic, no? Judged heretic by the Catholic Church then. Pero later on, sila mismo na-realize nila na tama naman at hindi talaga heretiko, no? And there were so many personalities, even in the history of the church, that were declared heretics. Pero later on, proven to be na hindi naman pala heretics. Tama nga ang kanilang mga itinuturo. So, we are trying to be very careful and learning from history na hindi natin dapat ginagawa yon. And we are not acting as inquisitors, no? Na talagang gusto nating husgahan ang tao dito. So, we were in dialogue. So many dialogues actually. May mga informal dialogues, informal discussions with people na who can help us address the issue. Doon sa paper, kapansin-pansin sa umpisa pa lang nilinaw na ninyo ang pagkakaiba ng error sa heresy. Mari po bang pakipaliwanag po? Dahil yun yung pinaka-crux din ng issue na ibang tao daw sinabi lang erroneous. Bakit hindi na raw sinabing heretic? Bakit po ganun ang naging conclusion? For one, Pastor Eric, no, yung na-mention ko kanina na intention, I think malaking din yun, that is also a factor dun sa pagtawag namin na erroneous. Dahilan sa, ayun nga, nung sa aming pagkapanayam, ang kanyang perspektibo ay inaaral pa lamang niya ito ng hindi pa siya nagko-conclude doon sa issue na ito, bagamat unfortunately naging online na ito, naging nag-viral. Pinahayag niya sa pulpito. Oo, pinahayag niya. But we're just coming from the perspective na nung sinasabi niya ito at para bang nasa gitna pa rin siya ng pagsasasat, pagsusuri, hindi pa siya ganun ka-form doon sa mga ideya na ito. Ay yung intention niya, it's not like the heresies of sabihin na natin si Marcion, Kung titignan natin at meron pa tayong isang na namin noon na deal nung naglabas ang PCEC ng statement tungkol sa Word of God, tungkol naman doon sa hyper grace na isang grupo na they were really intent, walang walang pasubali, walang nag-iisip pa ako, talagang they are defending it, they are parang sinasabi nila ito, mali kayo, itong aming
what we call maling paniniwala, yun daw ang tama sa kanila. They're defending it. But in this case, he was still, we feel na nandito pa siya sa, para bang nasa gitna pa nga siya ng pagsusuri na ito. And ako, wala kaming doubt doon. At actually, even now, with some of the people involved na nagtuturo nung mali na yon, ay may continuing dialogue pa ang Teocom doon sa ibang mga nagtuturo na nag-viral din, na hanggang ngayon, they are still trying to sort it out. So, para bang ang statement namin ay nandun pa sa proseso na sila ay hindi pa fully molded yung kanilang position. They're still searching, at kami ay nandito reaching out. Sabi nga ni Doc Jason, ang position namin is an appeal to them, reasoning out, giving them the right biblical reasons na mali yung kanilang tinatahak. Doc Jason? Yeah, we have to understand also the very purpose of the position paper. The position paper is not to condemn anyone as heretic, no? Hindi 'yun ang aming layunin sa position paper nito, kundi to reach out first and foremost to the person concerned or to the people na affected ng ano na ito. Kaya aming ipinapakita sa kanila ang pagkakamali, no, sa pananaw na kanilang iniisip patungkol sa paniniwalang Kristiyano. Kaya mahalaga na abutin natin sila una sa lahat at bigyan ng benefit of the doubt na kami ay hindi humuhusga, so that they would open themselves, no, for discussion, dialogues, and address the issue professionally. Kaya nga kami ay kumukonsulta sa mga theologians talaga natin na maaaring makatulong, no, na sa issue na kinakaharap ng ating manggagawa, no, isa sa mga manggagawa natin, no. Pangalawa, also is to model sa mga kapwa rin nating manggagawa on how do we address issues like this, no? Paano ba? Outright ba nating hahatulan ang kapatid natin? Pag tayo nagkamali ba ng tinuturo natin, outright din ba tayong hahatulan? In fact, one of the person that we've invited, sabi niya, Pastor, actually, we all have that heretic spirit in us. Lahat naman tayo. Somehow, one way or another, ay may mga heretical na sinasabi, no? Kung kasama sa growth in knowledge yun eh. Kasama sa growth in knowledge yun, from error to truth, and then deeper truth. Yeah, and that's true. And any one of us can be guilty of heresy. And so, but we don't want to be judging everybody as heretic, no? So ipinapakita lang din namin dito ang espiritu ng Kristyanismo sa pag-address ng ganitong issue, na we have to follow the biblical principles of first, reaching out to the person concerned and then dealing it in a manner that will really demonstrate, the spirit of Christianity. At yung pangatlo naman yung mga tao, binibigay din namin ang responsibilidad sa mga tao to decide on themselves. Ito ba'y heretiko? Ito ba'y mali, no? Ayaw naman naming i-spoon feed ang ating mga audience o yung ating mga followers sa PCEC na sabihin sa kanila, ito heretiko na, black and white na. Our people, they know that, and they are very intellectual enough to judge for them whether this is a plain error or just heretic, no? So sila ang magja-judge niyan. At hindi lang naman kami. So every one of us has that responsibility. At kinakailangan gawin natin lahat yun. Pero nanindigan ang Theological Commission ng PCC, mali talaga yung turo. Definitely. Opo. Now, gusto natin linawin, yung sinabi nga kasi na si Yahweh ay masama o evil. Mari po bang himay natin, bakit po natin nasabi na mali ang katuruan na yun? Kasi ang sabi nga daw, ang talagang Diyos ng Israel ay si El Elyon. At itong si Yahweh ay, kumbaga, ay Canaanite God o isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano.
Yeah, that's a problem, and ang assumption namin is he is following scholars dito sa turo na ito that connected yung Diyos ng Israel sa mga Canaanite gods. At isa nga tatlo nga doon sa binanggit namin, ano, si Albrecht at saka si Smith, no, na mga nag-uugnay sa pananampalataya ng mga Hebreo sa Canaanite gods. However, if we study the Bible, although the Bible adapted, no, or used the language ng kanilang kapanahunan noon at maging ng kultura na kapalibot dito, pero hindi ibig sabihin na ginagamit din nila, itong mga konseptong ito ng mga pagano. The language was used, but it does not mean na ay talagang kung ano yung Diyos na nasa likod ni El, or ano yung Diyos na nasa likod ni El Elyon, or even ni Yahweh, no, kasi pati si Yahweh ay sinabi ng Diyos ng Kanaan, ano. But we are coming from the perspective ng mga Judeo-Christian na pananampalataya, na kung saan pinaniniwalaan natin na ang Old Testament ay isang relihiyon ng pagpapahayag mismo ng Panginoon, at hindi ito nanggaling sa kung kanino mang kultura, kundi Hindi ito kinopya ay rito, isang hindi pahayag. kinopya dyan. Yes, Hindi kinopya dito, hindi na kinuha dito, kundi that's right. Although the direkta nanggaling language, sa Diyos. gumamit tayo ng language. Opo. But it does not mean that we have copied this, because alam naman natin na mythological ang Diyos ng mga Canaanite. But the God of the Israel is not a mythological God. He is a personal, living, and powerful God who revealed Himself to the people of Israel. At yan ay historically established already. At nagpakilala siya si Yahweh. At siya si Yahweh, at yan ay pinatunayan ng maraming henerasyon. Sana pulot yun. Yung nga doon sa mga aklat na yun, katulad nung kay Mark Smith, yung The Early History of God, yung ganung pananaw. Yeah, base kasi yun sa kanyang reconstruction ng religion o pananampalataya ng mga Hebreo noon sa impluensya ng kulturang nakapalibot sa kanya. At meron sila mga nadidiscover na mga tawag dito, mga nagsasabing si Yahweh o ang El o ang El Elyon ay Diyos din ng mga Israelita. Pero maaaring may katotohanan yon, but it does not represent, no, the God of Israel as a nation, no? So maaaring may mga grupo ng Israelita na nag-adapt, no, ng Diyos ng mga Canaanite. And so they themselves probably did this and observed this. But they don't represent the whole people of Israel. At yung mga na-discover nila, iyon yung mga nagre-represent ng minority. At ngayon, ito namang si Smith, no, base sa kanyang reconstruction, and tried to generalize the conclusion or the discovery that they have made and applied it sa pananampalatayang Hebreo. Marami naman tayong mga scholars, mga dalubhasang guro, no, sa ating ebanghelikong simbahan na ito po ay dinidispute at hindi tinatanggap na tamang paniniwala. Yung si Marcionism, maganda siguro sa ating mga i-assume natin na marami sa ating mga tagapakinig ang sino ba yung Marcion na yan? Doc Aldrin, pwedeng pa-summarize lang, ano ba yung issue ng Marcionism? Well, Pastor Eric, yung Marcionism ay isang heresy, na sinulat nga namin doon sa papel, na ito ay isang heresy na kinondena na nung 2nd century, dahilan si Marcion ay naniniwala na yung Diyos ng Old Testament ay puno katulad nung tinuturo na yung tong maling katuruan naming in-address, na ang Diyos ng Old Testament ay hindi maaring ama ni Kristo sapagkat ito'y punong-puno ng galit, punong-puno ng violence, ganyan, so that the God of the Old Testament and the New Testament cannot be the same, pero
Ang sabi namin doon sa papel, may aspeto ng Marcionismo yung katuruan na ngayon namin ina-address. Sapagkat si Marcion ay hindi mas malalim ang pagkondena ni Marcion doon sa pag-divide niya ng Old Testament God and anti-God. Katunayan, ni-reject niya ang buong Old Testament. Even the New Testament, marami siyang ni-reject ng mga documents at sapagkat pinili niya talaga, so he does not accept all the Pauline letters, all the general epistles. Namili siya, and even the Gospels ay pinili Luke niya lang lang. ang pinili Luke. lang niya, tapos Oo. inedit pa niya. Ayan, oo. So, yun ang Marcionismo at marami pa sapagkat ang ina-address niya ay he's into the Gnostic belief, Gnosticismo. Ngunit itong ating ina-address na maling katuruan, kaya ang sabi namin ay aspeto lamang ng Marcionismo sapagkat yung kanyang tinuturo, ay yung sabi nga nung iba, anti-Trinity pa nga daw itong maling katuruan na ito. Ngunit sa aming pagtingin, yung kanyang pag-acknowledge kay El Elyon, ay hindi niya nire-reject yung Diyos Ama. Ang nire-reject niya ay yung karakter na nakikita niya na katulad nung kay Marcion ay masamang Diyos si Yahweh, ang Old Testament. Ngunit itong katuruan natin na tinatalakay, hindi naman ganun ka-solid, hindi ganun kalalim ang kanyang parang shade of Marcionism. Hindi full-blown Marcionism. Hindi full-blown. Mahirap gawin yon sapagkat ibang-ibang konteksto ni Marcion. So, yun ang sabi namin doon. Kaya hindi namin tinawag na ito'y heretiko agad sapagkat yung kay Marcion, yun ay talagang heresy dahil lang sa intentionally, he was defending it. And as I said kanina, hindi pa dinidefend nitong ating kausap. Ang kanyang mga tinuturong mali, ang sabi niya, he's still in the process. Although nakita rin natin may public post nga tungkol doon. Although before that, maraming naging post na ipinipilit na pinapakita ito sa Old Testament, ganito ginawa nung sinasabing Yahweh, sa New Testament, iba naman. May ganun din, in fairness, may mga nakita rin pagtatangkaban na ipagtanggol yung kanyang pananaw. Oo, paano yun? Totoo naman yan, Pastor E. But of course, sabi namin nga, we are also coming from the perspective na nakapanayam din namin ang dapat kausapin. So we also give weight dun sa hindi lamang yung post but an explanation na personal na ibinigay sa amin. So nandoon yung ganong dynamic na may paliwanag siya na hindi mo naman makikita dun sa post. Kumbaga ay limitado pa rin yung nakita sa post. Limitado, masasabi ko talaga. Masasabi namin 'yan. So yun yung yun yung sinasabi nga sa amin na bakit daw hindi ang logic is kinondena ni na Tertullian, ni na Irenaeus yung Marcionism. Ngunit bakit kami hindi namin kinondena sapagkat iba yung konteksto. Sabi, hindi naman full-blown Marcionism. Although sinabi nga ng position paper, mali. Yun ang nakalagay doon. Mali talaga. Talagang mali. It's a serious error actually. At bakit doon sa position paper napansin ko? Kasi nung na-monitor ko tong issue na to, ay nakita ko yung issue ng Marcionism, na yung Yahwism o Yahweh is evil. Pero doon sa paper, napansin ko, Doc Jason, tinalakay yung tungkol sa law. No, Jesus and the law. Bakit po naging kasama yon doon sa position paper? Ano ba yung tinuturo nila tungkol dito? Kasi ang taong ating tinutukoy ay kini-question niya, no? Yung batas o yung kautusan sa Old Testament na very cruel, no? Ayon sa kanyang pananaw, ayon sa kanyang paniniwala, na kung saan ay sinasabi niya na sa New Testament ay ito ay kinokorek mismo
ni Jesus, ano, kasi mali daw na paniniwala yun yung mga turo ni Yahweh, no, in the Yahwism religion na kino-correct. In fact, sabi niya sinugo ang Panginoon para ayusin, i-correct itong mga pagkakamali tungkol sa batas. Pero kung mapapansin po ninyo, aralin ninyo mabuti ang position paper, ay amin pong diniscuss dito, no, ang pananaw mismo ng Panginoong Jesus sa kautusan, na although may mga inaayos din siya sa kautusan, pero hindi niya dinideny ang kahalagahan, ang importansya ng kautusan, no? Na in fact Jesus himself would affirm, many of the laws given in the Old Testament, kasi ito'y galing din naman sa kanyang ama, no? At siya ay naparito para tubdin, gawin ang bagay na nais ng kautusan. And not only Jesus, but even the Apostle Paul himself had a positive understanding of the law. The law is not totally evil or masama siya na gaya ng pinalalabas nila. Kaya nga marami silang ipinapakita doon na more on the basis of the law, na karakter na sinasabi nilang karakter ni Yahweh. At itong Yahweh na ito ay hindi ito ang Diyos o ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesus. Pero yan po ay salungat din, no, sa mismong kiniklaim ng Panginoong Jesus na ang Ama ng Old Testament, ang Ama na nagpahayag kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ay siya ring Ama na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus. Siguro yung mga iniisip na maaaring hindi maganda sa Old Testament ay dapat lang tingnan sa kung anong nature ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig kasi ng Panginoon, hindi basta-basta, hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao na sentimento lamang o kaya yung erotic, no, na uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi banal. emotional. Yeah, Hindi no, it's not emotional. It is a holy love of God. Mhm. And because the love of God is holy, it also corrects, no, yung mga bagay na mali. It also judges. It also punishes. And sometimes the love of God is expressed through His wrath. And I think that's where the difficulty is, na nahirapan siyang makita ang pag-ibig ng Diyos doon sa expression ng wrath, sa expression ng punishment, sa expression ng judgment, no, sa Panginoon. But once you understand that the love of God is holy, then, itong mga bagay na ito, madali mo nang maintindihan that these are not coming from an evil intent of God to destroy or to punish people nang walang kadahilanan. Kumbaga, lumalabas ang mga sinasabing tinuwid ng Panginoon ay yung interpretasyon ng mga Pariseo at ng mga eskriba tungkol sa kautusan, pero yung kautusan per se, pinakita ng Panginoon ano talaga ang intent o espiritu ng kautusan. Tama. At siguro, at naparito ang Panginoon na para talaga tubdin ito, no, na gawin ang layunin ng kautusan, at ginawa ito ng Panginoon para sa ating lahat. Doc Aldrin. Oo. Yung ano pa doon, kung titignan natin yung argumento kasi ng ating ina-address, ay may consistency siya eh. Dahil una, ang kanyang pagtingin sa law ay kontra ito doon sa pagmamahal ni Jesus. Mhm. At ngayon, doon sa paper namin na in-address namin sa LL yun at si Yahweh, ganun din yung kanyang argument doon. Si Yahweh ay isang masamang Diyos, malupit, at hinahanap niya ang isang Diyos na mapagmahal na in conformity, nagko-conform doon sa love ni Kristo. Yun si LL yun, the Almighty. No? At kaya ang sabi namin dito, at pati yung sa law, at amin nitong sinulat, medyo, yung kanyang pagtingin sa law ay medyo makitid. Dahilan sa ang tinignan niya ay yung mga commands. Kaya sinabi namin doon, if you look at the commands doon na puro lamang malulupit, parang mga ritualistic, you forget, hindi mo nakikita yung kabuuan ng law. Na even the Shema,
love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Even the Shema, nandun na po yung tungkol sa pagmamahal. Kaya yung kanyang argumento na ang law ay kailangan padaanin doon sa filter ng pagmamahal. Mali pong argumento dahilan sa walang ipifilter. Ang dapat pong ipilter ay tignan ito sa pamamagitan ng Jesus. Doon po namin pinasok yung argumento. Jesus fulfilled the law, at kay Pablo naman, Jesus is the culmination of the law. Ibig sabihin, hindi niya po pwedeng tignan na, kaya nandun din po sa unang bahagi ng papel, na ang pag-intindi ng scripture ay hindi po pwedeng hati-hatiin. You cannot fragment it at people, yun nga po yung Marcionite tendency. But the law, at sabi namin noon, Torah, means guidance, to give instruction. Hindi po ito ibig sabihin ng mga maliliit na command na tungkol dun sa patayin, batuhin yung adulteress, patayin hanggang mamatay sa bato. Those are only expressions sa malaking pagtingin doon of what Doc Jason said, na tinalakay namin una pa doon sa holy love of God. Kaya po kung titignan nyo yung papel, nakasentro po agad doon yung holy love of God, dahil sa dadalhin po namin iyon, yung konseptong iyon hanggang dulo. Dahil doon po tingin namin malaking na-miss po ng ating ina-address. Na-miss niya yung yung holiness and love, na ito'y pareho lamang. Oho. At saka 'di ba nung sinamarize ng Panginoon yung mga kautusan, ay sinabi nga ay masasummarize yan sa dalawa. Love God, love people. Kumbaga talagang ang intent ng law, pagmamahal. At ito'y nagmumula sa mapagmahal na puso ng Panginoon, hindi sa isang malupit na Diyos. Tama po, At anuhin ko lang yung nasa paper, dahilan sa isang magandang yon, na yung love, yung bang love your neighbor, ay nandun sa nakapaloob doon sa holiness code. Na nagpakilala ang Panginoon, be holy as I am holy. Yun po yung unang sa verse 2 po nung chapter na yon sa Leviticus, at doon nakapaloob yung kautusan na mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya ibig sabihin po, holiness and love cannot be separated. Ngunit ang nangyari po dito sa maling katuruan, he was focusing on love without holiness, at ininterpret niya yung love being as a non-discriminatory, kailangan para bang sentimental, romantic kind of love. Kumbaga, sabi naman sa 1 Corinthians 13, love does not rejoice in evil but rejoices in the truth. Love does not rejoice in error. You're about to say something, Dr. Jason? Yeah, because I think ang isang problema is pinaglalaban niya yung law saka yung love. At hindi naman ito magkahiwalay na dalawa, no? The moment na ihiwalay mo ito, for example, love without the law, that becomes sentimentalism. And then the law naman without love becomes legalism. At hindi yan ang ipinapakita sa atin ng Panginoon at ng Biblia, sapagkat ang dalawang ito ay magkasama. Both the law and the love are together na nasa Panginoon. Kaya nga binibigyan din namin ang holy love ng Panginoon, that the love of God is not just a pure love na mayroon ang tao na gusto natin, that even the very wrath of God can be an expression of His holy love. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin natin ang dalawang ito. When you separate these two either way, you will be guilty of destroying the concept ng holy love na mayroon ang Panginoon. At ngayon, kasi maraming nagtatanong dahil ano naman ang purpose ba talaga ng Teo Commission? Bakit ba tayo may Teo Commission? Kasi okay, nakita natin merong isang lumabas na mali at alam ko nanawagan ang mga tao. Ano ba ang masasabi ng PCEC at kahit na itong mga involved, gusto lang natin linawin sa ating mga taga-subaybay, itong mga nagturo nito ay hindi kaanib ang kanilang mga iglesia ng PCEC. Diba? So, pagpasok ng PCEC, ano ba talaga ang
bakit may Teo Commission? Baka sinabi nila na kailangan ba talaga may ganyan? Di ba dapat love, love, love lang? That's one of what we have discussed. In fact, the dilemma that we had before is that itong grupo na ito is not even a member of PCEC. So we were asking ourselves, what right do we have to address itong issue na ito since they're not member of the PCEC. But we have concluded that the fact that they claim themselves to be Christians and in the spirit of being brothers and sisters, meron tayong responsibilidad na ayusin, tulungan o ituwid ang mga kapatid natin sa Panginoon na nagtuturo ng salita ng Diyos. At hindi naman kaila sa ating lahat ang magandang imahe na ipinakita sa atin ng kanilang simbahan at ang magandang impluensya na ipinakita sa atin mismo nung manggagawang ito. No, na tayo mismo ay pinagpala ng kanyang ministeryo. I myself was given the privilege of attending some of his services, no, and I was blessed by the sermons that he preached online and even at the church na kung saan narinig ko, and I admired him. I really also thank God for his ministry. Kaya hindi madali. At hindi rin naman natin basta-basta sabihin na lang, mali siya, bayaan mo na siya. Total, hindi naman siya miyembro ng PCEC. That's not the spirit ng PCEC. We're not trying to be exclusivist here. No? Na kahit hindi miyembro ng PCEC, when they are in need of help, particularly sa theology, kaming mga nasa Theology Commission are here to help, no, itong mga churches. And we have helped churches na nangangailangan ng mga tulong pagdating sa teolohiya na kailangan nila ng mas malalim na pag-aaral dito. At dyan kami pumapasok. At hindi lamang kami naandito para mag-correct ng maling mga theology. And in fact, there are plans and programs for us even to offer theological discussions, forums, and seminars that will help churches na medyo kapos sila pagdating sa teolohiya. Kaya naandito ang Theology Commission nitong ating PCEC. Doc Aldrin, anong lesson matututunan? Pwede ba yon? Nasa process ka pa lang ng pag-aaral, ituturo mo na? Anong lesson mapupulot ng mga pastor dito? Siguro, Pastor Eric, yung at ito'y kumbaga, from his perspective, ang pagtuturo niya daw ay only for his flock. Yung flock ng iglesia na kanyang kinabibilangan. Opo. Na nagkataon lamang, ito'y naging viral. But of course, tayo sa Theological Commission, nakita natin, alam nyo, ito yung aming, siguro, yung ako personally, nung binabasa ko yung mga comments, nakatingin lang sila sa conclusion. But as we're trying to explain dito, kung titignan mo yung dokumento, it is meron siyang coherence na actually we are addressing key fundamental, not only matters of the faith, but ano yung mali dun sa katuruan na ating kausap. At it's not, we feel it's not easy to do that dahilan sa you have materials that are limited. You need to, really pray about it. Kaya yung aming proseso ay medyo tedious, kaya matagal yung aming paglabas ng May statement. mga nainip nga Sabi ng iba, hinintay nyo daw lumamig yung issue. Oo, lumamig na. But sa amin naman, hindi yung tungkol sa paglamig at pag-init. But we really needed to discern, wag magpadalos-dalos. Kaya yung mga dapat kausapin at makausap. So, yung kanyang paglabas na yon ng kanyang katuruan, siguro, if we can offer an advice to him, of course, wag ituturo yung mga ganoon na hindi pa naman pala siya sigurado. Pangalawa, magkaroon tayo lahat, no? Tayo mga mangangaral ng humility to ask for
assistance for theological instructions from those who know. Dahil alam mo naman, hindi naman tayo pare-pareho ng specialization. But kung sino yung magaling sa ganitong specialization, alam nyo, yun yung aming gustong sabihin sa kanya even with this statement. Na sana makita niya through our arguments na nandito yung mga weaknesses ng yung tinuturo. Kung seseryosohin mo ito, maibabalik mo yung dati mong tamang tinuturo dahil he wasn't like this before. Hindi naman siya all throughout, hindi naman siya tatagal sa radio station na magtuturo ng ganyan. So I hope he will have accountability. Kung maaari pa namin siya makapanayam muli, we are open. At sabi nga ni Doc Jason, hindi man siya member ng PCEC, ang kanyang iglesia na pinapastoran. But he has been known to bless the evangelicals, ang PCEC members, non-members or members na ibang evangelicals. Ang dami niyang na-bless atin, kaya sa totoo lamang ako ay personally masakit sa akin na makita ang kapatid. And I would say, dahil he's still in the process, kapatid na ito na magkakaganito yung kanyang kasasapitan after so many years na binabless ang churches. Kaya nandito kami offering that grace, that opening, magpanayam tayo. Merong mali doon sa doktrina mo. We're not infallible ourselves, but sigurado kami dito sa paper na ito na yung sinabi naming erroneous ang teaching niya. Erroneous talaga. Kumbaga, that is serious errors talaga yun. Kaya sabi namin, just one is that sabi namin doon, yung kanyang pagtuturo, he's denigrating the Old Testament. He's denigrating, binababa niya ang antas ng importansya ng lumang tipan, which is, kung iintindihin natin, ang ibig sabihin nun, that's a major error sa ating mga evangelicals without calling him a heretic. So sana yung mga nakakabasa ng statement, they would see the implications of the statement na hindi na namin kailangang, we don't want name calling sa totoo lang. But yes. If it comes to that, maybe in the future, we don't know. If he will harden the position at talagang ipagdidepensahan niya, if he will defend it with his life, itong mga maling katuruan na ito, baka doon ng Theological Commission, we can even say na talagang he has gone to the other side, to the heretical side. Kasi yun ang susunod kong tanong, where do we go from here? Kapag hindi favorable ang response sa position paper na to, talagang you will come up with another statement? Ganun po ba yun? We are not discouraging people from exploring the Bible and coming up with conclusions that may challenge yung mga traditional teachings, concepts, doctrines ng Catholic Church, no? In fact, we do that even among ourselves. Church. When you say Catholic Church, the pangkalahatan, universal hindi church. yung Roman, no? Yung pangkalahatan ng para sa lahat talaga. Even us as theologians or biblical scholars, we do have our studies. At mayroon kaming mga conclusion na base sa aming pag-aaral. But once we have these conclusions, we have to throw this to the body, to the church, no? Ay, babato namin ito. Halimbawa, una sa mga colleagues namin. At itong mga colleagues namin ay meron din silang responsibilidad na basahin at aralin ang aming mga ibinabatong bagong ideya at maaari nilang pagtibayin o maaari din naman nilang sirain at maaari din naman nilang i-correct. Kaya ganun kahalaga ang body, no? We can have our own study of the Bible, but once we are done with that, we have to throw it to the church. And the church will do the evaluation and the conclusion also. At kung ang paningin ng body medyo salungat doon sa ating conclusion, then we have to go back. It is the responsibility of the researcher, of the scholar, of the theologian, or anybody, even a pastor like him, to go back and check yung kaniyang pag-aaral. Ano ba ang mga na-miss niya? Ano ba yung mga bagay na kulang? No? Ano ba yung mga bagay na hindi niya nakita sa pag-aaral niya, na nakita ng iba?
no? And that's what we are doing also here. So hindi lamang yan para sa kanya, kundi maging para sa amin, no? All of us, I too have my own books written, no? Na andyan sa public. It's open to the church. It's open for everybody to read and criticize, evaluate, and even destroy if they can, no? And I would be very happy as a scholar na makita kung ano ang pag-iisip at pananaw ng iba. So that I can, myself probably correct kung mayroon man ako mga na-miss at mayroon man ako mga hindi nakita na dapat makita. Kaya nga mayroon tayong mga theological forum, may mga conferences tayo wherein we present our papers, for a greater body, for them to validate or for them to reject the paper na pinipresent natin. Kaya ganun ang proseso. Hindi ko mo nangaral ka, itatanggapin na ng lahat yan. No, walang propeta na ang kanyang authority nasa sarili niya. He is subject to other prophets likewise, di ba? Walang pastor na authority niya dahil sinabi ko, no, we have to put ourselves under the yung collegial spirits ng mga kapwa natin theologians, kapwa natin scholars para talagang makakontribute tayo sa greater body and sa Catholic faith natin, no? Kaya napakahalaga po rin ang proseso na ito at hindi natin inaalis sa kanya ang kahalagahan ng pag-iimbestiga, pag-aaral. Pero the moment na you put it in a greater body, then that will be a different story. So, anong dapat nating matutunan tayo, mga pastor? Doc Aldrin, from this, anong lesson ang pwede nating matutunan para hindi na maulit yung ganito sa ating personal na ministeryo? Pastor Eric, ang isang nakikita ko dito ay yun na nga, the humility natin na kapag theological humility, pag alam natin pero yun nga, as a preacher sometimes na mention ni Doc Jason, minsan nakakapagsabi tayo na maaaring hindi biblical, dahil nagpipreach ka, minsan nadala ka sa init ng kaya nag-grow ka pa lang sa faith. Merong no. But on the intentional level, na kapag meron pang thorny issue, wag mo munang ituro. Kung hindi ka pa sigurado doon, do more research, do more more study about dun sa topic na iyon. At siguro yung pag-approach sa conflict dahilan sa medyo nag-full blown agad itong issue na ito at yung kinaukulan, yung person concerned talagang nasabi niya na sa kanya ito yung mabigat ang dating dahilan nga sa tagal niya sa ministry na hindi naman siya nagkakamali na gano'n, bigla na lamang parang kinokondena siya. So I would say na bago sana yung mga ganoon, we try to reach out to the person. Huwag tayo magmadali. Kung may paraan tayo to reach out to the person through other channels, kami ganun din naman ang ginawa namin. Hindi naman mabilis. You try to exhaust your resources paano, because yun naman ang sabi sa Matthew 18, hindi ba? Kailangan kausapin mo muna kung maaari kung hindi magsama ka. Ayan ang iglesia. So sana yung pag-handle ng conflict doctrinal at saka syempre sabi doon sa Ephesians chapter 4 doon sa sabi doon na yung do it, yun bang in the spirit of love, yung bang kailangan may pagmamahal, yung growth ng church is at nandoon yung pagko-correct in loving manner, kumbaga. So I think isa yun, even right now parang tingin ko marami pa rin gusto condemnation agad. They're crying out for blood. Yan, oo, crying out for blood. They want to see heads roll. But sana tignan natin yung sabi nga namin doon sa pastoral reminder na tayo ay mga anak ng Diyos na nagre-reveal sa kanyang sarili sa spirito na nagmamahal. Nandun yung perichoresis na may ganun pa kaming argument doon, yung kaisa ng Diyos na nagpagmamahal. Sa pagtatapos natin, any parting words, Doc Jason, you want to encourage yung ating mga tagapakinig kapag may ganito mga issue?
Well, number one, let us be very responsible in our study and also in our judgment, no? Bawal ang judgmental dito, no? Nang walang malalim na pag-aaral muna on both parties. Hindi natin pwedeng ibaliwala ang kahalagahan ng malalim na pag-aaral. Kaya ang responsibility po ay napakahalaga lalo na sa mga manggagawa. And if there's a verse that I would like everybody to remember pagdating sa issue na ito is yung 2 Timothy 2:15, no? Na study to show thyself approved unto God. As one, who does not need to be ashamed, but who correctly handles the word of truth, no? At maging tapat din tayo, no, sa ating ginagawa, na kung tayo talaga ay nagsisimula pa lamang, sabihin natin at huwag tayong magpapahayag agad ng mga turo na maaaring hindi pa naman husto o wala pa sa panahon, wala pa sa gulang para ipangaral ito. Kaya kailangan maging honesto rin tayo at maging bukas din tayo sa mga kritisismo. There will be people who will criticize and that's part of the process of theology, yung criticisms, because there are other people who will be affected by our teaching. And lastly, gaya na sinabi ni Dr. Aldrin, na yung humility on our part. Sana ay makita rin not only sa mga nangangaral ng mali, but also on humility on our part. Huwag tayong masyadong padalos-dalos sa mga sinasabi natin, kinakailangan makita sa atin ang pag-ibig. Sabi nga doon, we quoted a passage in 1 Corinthians 13 that even if we all have the knowledge in the mysteries, but without love, we are nothing. Kaya pinapakita natin yung kahalagahan ng pag-ibig at ang pag-ibig na ito ay ipinapaabot natin kanino man. Mahalaga na ating ina-address ang mga ganitong pagkakamali, Of course, sabi natin nga ay kailangan ito na masusing pag-aaral, hindi pa dalos-dalos. But it is also incumbent. Mahalaga sa atin yun. It's part of our life. Nasa lifeblood natin yan bilang mga Kristiyano to defend the faith kapag yan ay nate-threaten ng pagkakamali sapagkat errors, tawag namin erroneous, and we explained bakit kung heresies, of course, that talaga meron namang heresy, at nasabi rin namin that we can even go that far when the right situation would come up. Mahalaga ito na we address these issues. Pag hindi natin in-address yan, talagang maaring ang church ay mawasak at magkagulo-gulo. Hindi na siya maging magandang witness as a body of Christ. So tama lamang, and I am happy actually na ang body of Christ nakikita natin ay very concerned with these issues na na-raise dahil dapat talagang maging concerned tayo. But at the same time, we need to undergo the right process. Kaya yun nga, sabi namin, natagalan kami, hindi namin dinedefend na bakit matagal. No, it's not that. But yun yung kinailangan na proseso para sa aming side to be able to have some clarity kung paano gagawin itong statement na ito. So, may proseso at higit sa lahat, yung na-mention nga ni Doc Jason, maaring, at ito rin yung na-mention ko kanina sa Ephesians 4, instead, speaking the truth in love. And he was talking about, deceitful scheming, mga teaching na mali. But Paul said na instead, speak the truth in love. So, incumbent din sa atin iyon. Obligasyon din natin iyon. Hindi lamang ang husgahan na basta heretiko. Kung gagawin natin yan, kailangan meron din tayong step. Meron ba tayong step? Pag sinabi mo yan, ano pa ba ang susunod mong step in reaching out? Lalo na sa dati mong, sa isang kapatid na alam mong naging kasama mo for a long time. Hindi ito yung outside of the church. This is within the church. So, nawa, maging balance tayo. We speak the truth at matuto rin tayo na i-correct ang mga pagkakamali in that spirit of love
may grace din. Ngunit at the same time, you're firm. Mali kung mali, kaya ganun yung aming statement, erroneous, mali talaga, serious error, but we're opening our doors to future conversation. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at maaari din po ninyo kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din po sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.